Erab to po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa book ng Psalms. At nandito na tayo sa chapter 68 verse 17. So katulad ng nabanggit po ni Sister May Grace kagabi, na yung salmo po na ito na kinatha nitong si Haring David ay awitin po ito na inaawit or aawitin po nila lahat. Ito po ay patungkol sa pagtatagumpay. So awitin ng pagtatagumpay. So dito nakita po natin inisa-isa po kagabi, 'di ba, yung mga points na nakita po natin, kasi kinukwento po ng awitin po na ito kung papaano po nagkaroon ng tagumpay ang mga Israelita sa lahat ng kanilang kinaharap sa kanilang buhay, maging doon sa kanilang paglalakbay, maging sa kanilang everyday na mga pangangailangan. So yung mga points na nakita po natin from verse 1 to verse 16 ay kinukwento po dito yung tungkol sa pagiging faithful ni God, pagiging faithful ni Yahweh sa kanila, sa lahat ng nangyari sa buhay po nila, sa kwento po nila, at maging sa kapanahunan po natin ngayon ay nakikita po natin yung faithfulness, yung demonstration ng faithfulness ng Diyos sa kanila, sa yung pag na lang sa kanila ng Diyos, 'di ba, yung pagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makauwi sa lugar po na ito ay talagang napaka grabe pong demonstration ng faithfulness ng Panginoon, katulad ng mga hostages alam mo yun, ang daming nananalangin para po sa kanila pong pag-uwi. So parang ganun din yung mga situations na nangyari sa nakaraan sa mga Israelita nung sila po ay naging naging bihag sa naging bihag sa Babylonia, 'di ba? Nagkaroon po sila ng napakarami pong taon na nandoon po sila, at nung sila po ay inalis, 'di ba, ng Panginoon sa lugar po na 'yon, i-demonstrate niya talaga yung complete na na power niya, i-demonstrate niya yung pagiging faithful niya sa kanila. Doon po mula doon po sa mga ipinangako niya, sa mga kanununuan po nila ay tinupad po ito, 'di ba, ng Panginoon. At hindi lang yung pagiging faithful yung nakita po natin sa Diyos na ito sa pamamagitan ng awitin na nabanggit, kundi dinemonstrate din niya yung provision niya sa kanila, yung protection niya sa kanila, yung pagbibigay niya sa kanila ng victory sa lahat ng kanilang kinaharap, kahit doon po sa kanila pong pakikipaglaban. Hindi po sila masyadong sanay, 'di ba, sa pakikipaglaban. Wala silang mga sophisticated na mga kagamitang pandigma, pero alam mo yon, kahit yung wall ng Jericho ay hindi po nila yun ginamitan ng kahit na anong klase ng mga sophisticated na mga kagamitang pandigma. Sumunod lamang po sila, 'di ba, sa Panginoon, at ibinigay sa kanila ng Diyos yung katagumpayan, So ito ay complete demonstration ng ginawa ng Diyos sa kanila. At hindi lang yon, siya ang Diyos din yung nagbigay sa kanila ng safety po nila,
'di ba, sa paglalakbay from Egypt to the promised land sa period ng 40 days, 'di ba, ay 40 years na pamamalagi po nila sa ilang or sa wilderness. Sabi doon ni hindi nga naluma yung kanilang sandalyas. So grabing yun, no? Grabing protection yun ng God sa kanila. Grabing provision yun ng Diyos sa kanila. Yung ingatan na lang sila sa lahat ng unos, 'di ba, sa lahat ng mga mapanganib na mga insekto, mga animal, 'di ba, sa disyerto. Grabe yung pagbibigay sa kanila ng Diyos ng safety. Maging yung pagbibigay niya sa kanila ng ilaw sa gabi, 'di ba, yung pagtanglaw ng buwan sa kanila sa gabi, at yung pagbibigay ng ulap sa kanila sa sa day, upang maproteksyonan po sila mula po doon sa init, 'di ba, ng araw, no? At dito sa verse 17, yung sa verse 15 at saka 16, makita po natin na i-compare po yung malaking bundok, sabi dito, yung bundok ng Bashan, at yung pinili ng Diyos na bundok na maliit, no? At kung sa kapanahunan po natin ngayon, mas maiintindihan po natin yung bundok ng Hermon, kasi nakapunta na rin po tayo doon, at saka yung bundok ng yung sa Moriah, na pinili ng Diyos kung saan po itatayo, 'di ba, yung templo ng Diyos. So napag-aralan po natin 'yan nung kagabi, At dito sa 17, tignan po natin, kasi itong chapter 68, kung ito po ay pambansang awit ng pagtatagumpay, ito po ay, ang tinitignan po natin dito ay yung ginawa ng Diyos sa kanila. Ginawa ng Diyos sa kanila. At ito po yung isinulat nitong si David. Nagbigay po siya ng clear na clear na pagkaunawa po natin kung papaano po sila tinulungan ng Diyos. So sabi dito, ang kasamay libu-libong matitibay na nasasakyan galing Sinai, si Yahweh ay darating sa dakong banal. At sa dakong matataas, dun siya nagpupunta. Umaahon siya roon, mga bihag ang kasama, kaloob mang nagbubuhat sa tauhang nag-aalsa. So makita po natin yung pag-shift po nitong si David mula dito po sa kanyang awitin, in-specify niya po sa atin na ang sabi po dito, galing Sinai, di ba? Galing Sinai, ang kasamay libu-libong matitibay na nasasakyan. Galing Sinai, si Yahweh ay darating sa dakong banal. So kung alam natin yung kwento po nito, di ba mga kapatid, na si Yahweh din po yung nagligtas sa kanila sa kamay ng mga Egyptians. Naalala natin nung na-corner po sila, 'di ba, sa Red Sea, ay talagang nakakapanginig po yung tagpo po doon, pero alam po natin na mula po doon po sa kapangyarihan po ni Yahweh, nakaligtas po sila. Iniligtas po sila, 'di ba, ni Yahweh. May mga nagsasabi ng mga interpretations, ini-interpret po nila yung ibig pakahulugan po ng paghati sa dagat ng Red Sea, na sinasabi na mababaw lang daw po 'yon. Kung mababaw, 'di ba? Bakit sila
nagkadamatayan, di ba, yung mga armies nitong si Pharaoh. Pero sa atin maliwanag po na nakikita po natin, especially sa modern na mga technologies po sa kapanahunan po na ito, na talagang may mga nangyaring ganon, ano, yung mga nagsasaliksik po sa kailaliman po ng Red Sea. Nakita po nila, may mga nakita po sila, di ba, na mga patunay na yung account ng nangyari sa Red Sea, ano, ay totoo. Totoo talaga siyang nangyari. At anong nakikita po natin doon? Yung power pa rin, 'di ba, ng Diyos, no? Siya pa rin yung talagang mas higher. Siya yung talagang may hawak, 'di ba, ng ng lahat ng mga pangyayari, ano, sa buhay, 'di ba, ng isang tao. Sabi sa dakong mataas, doon siya nagpupunta, umaahon siya roon. Mga bihag ang kasama, kaloob mang nagbubuhat sa tauhang nag-aalsa. Tinatanggap ng Panginoong, capital letter lahat yan, no? Panginoong Yahweh na doon na tumitira, parang tumitira ng tumitira, no? Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas. So sabi dito, 'di ba? Nakikita po natin na binibigyang diin talaga ng awitin po na ito nitong si David kung sino yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. So dito makikita po natin na yung Diyos na kanyang sinasamba, Diyos na kanyang kinikilala, Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay isang Diyos na nagliligtas. Kahit naman sa history nila, sa mga kanununuhan po nitong si David, napatunayan na po ng Diyos sa buhay po ng mga Israelita na ito na siya talaga yung nagliligtas laban sa kanilang mga kaaway, laban sa problema ng pagkain, 'di ba? Siya po yung nagpro-provide ng kanila pong makakain sa disyerto. 'Di ba, nasubukan na rin naman po nating nag-trip sa disyerto. Paano ka mabubuhay doon? 'Di ba, kung wala kang dalang tubig, kung hindi sapat yung dala mong tubig. Naalala ko nung pumunta tayo doon sa saan nga ba 'yun, yung trip natin na bundok-bundok yon. Nakalimutan ko yung wala umakyat kami, may kasama ko doon Sister Emily. Konti lang yung tubig na dala namin, ang init-init talaga. Napakainit, buti na lang at dumating din dumating din yung ibang mga kapatid. Pero grabe yung uhaw, 'di ba? Alam mo 'yun, yung sabi ko, paano pa tayo makakabalik nito? Kasi talagang kokonti na lang yung tubig. Hindi mo naman pwedeng inumin yung tubig na end of that. Doon sa end of that. Hindi mo naman pwedeng inumin yung tubig doon kasi parang ang dumi-dumi naman. Parang na na yun, nakulob na yun or nandun na yun sa napakatagal na panahon, no? May mga lumot-lumot pa. So parang ang hirap-hirap naman yung inumin, no? Kasi parang napaka dumi, no? So just imagine yung ganung ilang oras lang 'yon, 'di ba mga kapatid, na pag-i-stay sa sinasabing disyerto. Pero grabe na yung pangangailangan, 'di ba, sa tubig, kasi konting-konti lang talaga yung dala kong tubig noon. Tapos siyempre, medyo matagal na rin yung paglalakad, nakalahati na yun. So, kumbaga, parang isang inuman lang sana yun, no? Pero, grabe yung yung alam mo, yung talagang naglulong ka sa tubig dahil napakainit ng panahon, no? At napakalayo pa ng iyong lalakaran pabalik doon doon sa entrance. Supposed to be, ng bundok na iyon, no? So we can identify, kung na-experience po natin yung
makapunta sa mga ganong disyerto, yung makapag-stay sa ganong klase ng environment na saan ka maghahanap doon ng tubig? Diba? Saan ka maghahanap doon ng pagkain? Hindi lang sila isang araw, hindi lang sila isang buwan, kundi 40 years po sila na nasa disyerto, nasa wilderness. Hindi sila po pwedeng mag-produce ng kanilang, alam mo yon, mag-produce ng kanilang mga tanim kasi napakahirap naman nun, no? Yung pang-araw-araw na lang na pangangailangan nila sa araw-araw, papaano sila makaka-survive? Pero salamat sa Panginoon, nakita po natin, di ba? Nagbigay siya ng kanilang makakain, yung mana na kanilang kakainin. Di ba? Nung nagreklamo na sila, sabi, puro mana na lang, puro mana. Binigyan sila ng Diyos ng kanilang kakainin na karne. Yung na lang sila, 'di ba, mangunguha na lang sila sa labas, 'di ba, ng kanila pong mga tent. So niligtas po sila sa problema sa gutom, niligtas sila sa problema ng kauhawan. Ang Lord nag-provide sa kanila ng kanilang maiinom, ng bukal na kanilang pagkukuhanan, 'di ba, ng kanilang maiinom. Prinoteksyonan din po sila, niligtas po sila ng Panginoon laban doon po sa mga kaaway po nila. Niligtas po sila ng Panginoon doon sa mga nagko-curse o magbibigay sana sa kanila ng sumpa. Diba? Ang dami pong klase ng pagliligtas na ginawa ng Diyos sa kanila. At hindi lang yung mga kanununuan nitong si David, maging sa buhay mismo nitong si David, na experience niya kung gaano po siya niligtas ng Diyos na ito, 'di ba, na kanya pong sinasamba. Sabi niya, purihin dahil doon sa ginawa ng Diyos sa kanila at maging sa buhay ng mga Israelita sa kapanahunan po nitong si David. Pupurihin ang Diyos na ito kasi siya po yung tagapagligtas. No, siya yung, sabi dito, ang Diyos nating nagliligtas. Nagliligtas. Hindi lang siya basta hindi lang siya nagligtas sa nakaraan, magliligtas din siya sa kasalukuyan at magliligtas din siya sa hinaharap. Ito yung isang identification ng Diyos na meron tayo. Siya po yung ating tagapagligtas. Siya yung tagapagligtas. Siya yung Savior natin. No? Kung sa tao siguro, ang sarap talaga yun, di ba, na may Savior ka. Kunyari, may problema ka, di ba? Tapos may dumating. And then, siya yung Savior mo. Di ba? Ang sarap ng feeling ng sinisave. Di ba? Sinisave sa lahat, no? Sa mga utang, sa mga kakulangan, di ba? Sa gutom. At tayo we can identify in that situation, Sabi dito, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Diba? Ang ganda ng kanyang description sa Diyos. Ang ganda ng description niya or pagkakakilala niya sa Diyos na meron siya. Diba? Ay, itong awit na ito ng chapter 68, sabi dito, awit ng pagtatagumpay. Walang ibang bida dito talaga para kay David maliban sa Diyos na kanyang sinasamba. Paano nagbibigay ng pagliligtas ang Diyos David? Sabi niya, araw-araw. Di ba? Araw-araw. May kanta na ganun, yung, araw-araw. Great is thy faithfulness ba yan? Nawala sa isip ko, Pero araw-araw na pinuprovide. Araw-araw na bago. Di ba? Araw-araw na pagkalinga. Araw-araw na pagdala. Di ba? Ng mga pasanin nating hawak. Salamat naman sa Panginoon kasi mula dito
ating nabasa dito sa 19. Ano po yung ating mga pinapasan sa mga oras na ito? Diba? Sa kanila siguro, ang dami nilang pasanin noon, no? Doon sa kanilang paglalakbay, di ba? Ang dami nilang pinapasan, ang dami nilang mga problema, kahit sa kapanahunan po ni David, punong-puno po ng problema, di ba? Yung buhay niya, punong-puno ng problema, yung kanyang ruling, hindi lamang sa mula doon sa mga threat from the outside, kundi even in his own family, 'di ba? Ay may mga klase ng grabing problema, 'di ba? Yung kinakaharap po nitong si David sa kanyang mga anak na ang gulo-gulo. May mga ganun natagpo sa buhay po ni David. Pero sinabi niya dito, 'di ba, na yung Diyos na ito na aking pinupuri, na aking tagapagligtas, siya yung nagdadala araw-araw ng aking mga pasanin. Yung mga pasanin ko araw-araw. Diba? Yung mga pasanin ko araw-araw. Ano pa? Sabi dito, ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang ating Diyos, hindi siya maraming Diyos, no? Isang Diyos lang siya. Sabi dito, hindi katulad ng mga ibang mga pinanampalatayanan ng mundo na ito na ang daming mga pangalan, 'di ba, ng mga Diyos, no? May malaki, may maliit. Pero sabi ni David, isang Diyos lang, no? Isang Diyos. Siya yung ating Diyos. At ang gawa ng Diyos na ito ay magligtas. Napakapalad lang talaga natin kapag may isang tao na laging handang magligtas sa atin. Diba? Napakapalad natin na merong isang Diyos na laging handang magligtas. Diba sa atin? Tayo na nakikita po natin kasi as we continue to study yung salita po ng Panginoon, wala tayong ibang makita dito na ginagawa ng Diyos maliban sa abutin yung mga tao na ito, di ba? Yung mga Israelita. Katulad ng nabanggit natin kanina na grabe yung demonstration niya ng kanyang pagiging faithful na Diyos sa kanila. Grabe yung pagbibigay niya sa kanya ng protection, sa kanila ng protection. Grabe po yung pagbibigay niya sa kanila ng provision, di ba? Yung ng victory sa lahat ng kanila pong kinakaharap. Di ba, it is the same God din na kinikilala natin at pinaglilingkuran natin, di ba, sa kapanahunan po na ito. Kasi hindi naman siya nagbabago. Di ba? Hindi naman nagbabago yung Diyos na ito, yung Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, yung Diyos na sinamba at pinanampalatayanan nitong si David. Hindi siya nagbabago. It is the same God na siya nating inaaral sa araw-araw, sa gabi-gabi, di ba, ng atin pong mga buhay. Siya ito yung Diyos na ito. So, ang laki-laki ng pwede niyang gawin, di ba, sa buhay natin. And knowing na meron tayong tagapagligtas na nakatulad niya, nagkakaroon tuloy tayo, di ba, ng assurance na anuman yung sitwasyon na meron tayo sa buhay na ito, di ba? Meron tayong tagapagligtas, no? Walang iba kundi ang Diyos. Sinong Diyos 'yon? David, sabi dito, si Yahweh ang Panginoon. Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. So walang ibang Diyos maliban kay Yahweh, no? Nagbigay ang scripture ng pangalan ng dapat nating sambahin, ng dapat nating kilalanin, ng dapat nating papurihan. Sabi dito, mga ulo ng kaaway ay babasagin ng Diyos. So, ang tinitignan lagi natin, di ba mga kapatid, as we study yung scripture na ito, ay kung sino yung Diyos na ito. Hindi tayo mawawala dun kapag yun po yung focus ng ating mga studies na ginagawa sa scripture. Ako ganun ako tumingin
laging tinitignan ko kung ano, kung sino yung naitataas, kung sino yung ini-enlarge, 'di ba, ng writer, kung sino yung ipinapakilala niya, at kung ano yung kaya niyang gawin. At kung ano yung kaya niyang gawin. Ini-study natin yung God na ito. At salamat sa Panginoon kasi binigyan niya tayo ng opportunity, 'di ba, nakilalanin siya. Kasi the more na makikilala natin siya, the more na mapaglilingkuran natin siya. The more na makikita natin yung kadakilaan niya, 'di ba? Yung kalakihan ng kanyang kapangyarihan, no? Anong kayang gawin ng Diyos na ito? Sabi dito, mga ulo ng kaaway ay babasagin ng Diyos. So rest assured lang pa lang isang mananampalataya na pagdating sa mga kaaway niya, ang Diyos ang kaya nga sabi vengeance is mine kasi ang Diyos yung kakastigo, di ba? Ang Diyos yung magtatanggol, ang Diyos ang haharap, di ba? Ang Diyos ang magdudurog sa mga ulo, sabi dito, sa mga ulo ng kaaway, mga ulo ng kaaway, no? Kasi kung tayo yung makikipag-away, mapapagod tayo eh. Nakakapagod kayang magkaroon ng kaaway. Diba? Kahit naman sa kapanahunan po nila, syempre, yung pag-iisip na lang kung paano sila magkakaroon ng advantage, no? Laban doon po sa kanilang mga kaaway. Napakahirap po nun. Diba? Yung magplano kung paano nila gagampanan yung kanilang tungkulin, di ba, na protektahan yung kanilang sarili, yung mga ganon, kung paano sila aatake sa mga kapanahunan na iyon. Yun madugo yun di ba, napakahirap na trabaho po noon. At kahit naman po tayo, di ba mga kapatid, may mga experiences na rin po ba tayo na kung saan ay may mga umaaway sa atin, o kaya tayo yung may kaaway, hindi ka talaga napapanatag 'Di ba, yung kahit sa pag-iisip, 'di ba, kung ano yung mga gagawin natin, hindi ka makatulog. I don't know to you, pero ganun yung experience ko, no? Napaka napakagulo, 'di ba, na sitwasyon. Pero dito makikita po natin dito, sino yung dudurog sino yung babasag sa mga ulo ng kaaway? Hindi tayo, kundi ang Diyos. Grabe lang talagang pagtingin nitong si David sa Diyos na meron siya. Sa dami ng kanyang mga kaaway, 'di ba? Pero nakita natin lahat nagkaroon siya ng tagumpay dahil doon po sa pagtitiwala niya sa Diyos. Ano pa sabi dito? Kapag sila ay nagpilit sa kanilang gawang baluktot, no? So hindi lang yung mga anong tawag doon, yung mga supporters ng mga kaaway, 'di ba? Kundi yung leader nila mismo ang babasagin, 'di ba, ng Diyos, no? So mapapanatag tayo mga kapatid na God is in control even doon po sa lahat ng mga umaaway sa atin, 'di ba? Lahat ng mga may ayaw, 'di ba, sa atin. 22 sabi dito, si Yahweh ang nagsalita, ibabalik ko sa iyo kaaway na nasa Bashan, hahanguin ko nga sila sa gitna ng karagatan upang kayo'y magtampisaw sa dugo na bubuhos sa dugo nilang yaon, pati aso ay hihimon. So siya pa rin yung protector po nila. Si Yahweh pa rin yung magbibigay sa kanila, 'di ba, ng katagumpayan, yung ng victory. So hindi nila inaari ito na sila'y malakas. Si David hindi siya ganun, no? Na alam mo, kahit magaling siya sa pakikipaglaban, 'di ba? Pero wala tayong makita na itinataas niya, 'di ba, yung kanyang sarili, no? Nung nagbilang nga siya ng kanyang mga kasundaluhan, 'di ba? Ni-rebuke siya dun
ng Lord eh. Grabe yung kaparusahan na tinanggap niya, 'di ba, sa Panginoon. Kasi yun ay hindi pagtitiwala eh, 'di ba, sa Diyos, no? Marami siyang na-experience ng mga ganung tagpo, 'di ba, sa buhay niya, no? At naintindihan lang talaga niya na ang Diyos, siya po yung nagpoprotekta, siya yung nagbibigay ng proteksyon, 'di ba, sa kanila. Sabi dito, 24, mamasdan ng marami ang lakad mong matagumpay, pagpasok ng Diyos kung hari sa may dako niyang banal. Sa unahay umaawit, tumutugtog sa hulian, sa gitna'y nagtatamburin ang babaeng karamihan. Tatamburin. Ang Diyos ay papurihan kung magtipong sama-sama buong lahi ng Israel, papurihan ninyo siya. I remember yung account na kung saan, 'di ba, nung inuwi po nila yung Ark of the Covenant, 'di ba, sa Jerusalem, yung pangalawang attempt po nila, kasi doon sa una hindi sila nagtagumpay, no? Pero yung pangalawa talagang inayos nila, 'di ba, yung mga hakbang po nila. Kumonsulta itong si David ng napakarami pong mga tao na talagang magbibigay sa kanya ng right na information kung papaano iha-handle, 'di ba, yung Ark of the Covenant. At nakita natin, 'di ba, na naging matagumpay po sila doon po sa kanilang ginawa. At grabing celebration po 'yon na ginawa, grabe yung celebration na ginawa po nila nung kahit doon po sa pagpasok at kahit doon sa ginawa po nila, 'di ba, na pagse-celebrate na dahil naiuwi na itong ark, 'di ba, ng covenant sa Jerusalem. So grabing pagpupuri, 'di ba, yung ibinigay ng bawat isa sa kanila. Kasi ganun naman, 'di ba, mga kapatid, kapag talagang fully na experience, 'di ba, ng isang tao yung kabutihan po ng Panginoon, no? Hindi lang talaga yan manghihina sa pagbibigay ng kanyang papuri, 'di ba, sa Panginoon. Kaya pansinin mo yung mga taong tama yung puso pagpasok sa tabernakulo ng Diyos or sa iglesia, sa templo, 'di ba, ng Panginoon. Grabe po yung kanilang grabe yung kanilang pagbibigay, 'di ba, ng papuri sa Panginoon, sa pag-awit, 'di ba, sa pakikinig, sa lahat ng ginagawa, 'di ba, sa loob ng iglesia. So ganun po pinangangalagaan. Grabe yung pagpapahalaga nila sa temple, 'di ba, ng Panginoon. Unlike sa kapanahunan po natin ngayon na may mga instances na hindi na pinangangalagaan, 'di ba, kung ano po yung meron sa banal na tahanan, 'di ba, ng Panginoon. Pero tayo naiintindihan po natin, 'di ba, na ang tahanan po ng Panginoon ay binibigyan po natin talaga, 'di ba, ng mataas na yung mataas na pagpapahalaga, no? Sabi dito, verse 27, yaong lahi ni Benjamin, maliit may nangunguna, kasunod ay mga puno at pulutong nitong Juda, mga puno ng Zebulun at Naphtali, kasunod na. So it's the same, no, yung procession na kanilang ginawa, no. 28, sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo. Naghahandog sa iyo, no? Sino ba kasi ang may idea ng templo?
Sino ba yung may idea ng tabernacle? Nakita na, hindi naman to ni-request ng tao, di ba? Hindi ang tao yung nagsabi na magkaroon tayo ng ng tabernacle sa disyerto, no? Hindi rin yung tao yung nagsabi na gumawa tayo ng isang templo, 'di ba, ng Diyos. May ganun na account, 'di ba, sa Bible, yung nag-usap-usap sila na gumawa sila ng isang bagay na maririch na yung heaven, 'di ba, para makilala po sila, yung pag-build po nila, 'di ba, ng Tower of Babel, no? Pero nakita po natin na hindi po yun sinang-ayunan, 'di ba, ng Diyos. Nagkagulo-gulo po sila. Kasi yun ay initiative nila eh. Yun yung sila mismo yung nagsabi na gagawa tayo nito. Pero pagdating sa tabernacle, sa temple, sa iglesia, 'di ba, ng Diyos. Ang Diyos mismo yung nag-ano nito, 'di ba? Nag-build nito. Ang Diyos mismo yung nag-command, 'di ba, sa tao. Ang Diyos mismo yung pumili ng bagay na katulad nito. 'Di ba? Kasi sabi niya, diyan ako mananahan, diyan ko kayo katatagpuin. 'Di ba? So, napaka-special lang talaga sa atin yung iglesia. 'Di ba? Yung tahanan, 'di ba, ng Panginoon. Mahal ng Diyos ang kanyang tahanan, mahal ng Diyos ang lahat ng mga pumapasok doon. Mahal ng Diyos ang ministry, 'di ba, ng iglesia, kasi it is the only institution sa lahat ng mga institution, 'di ba, sa buong mundo, sa lahat ng mga meron na institution sa buong mundo, tanging ang iglesia lang yung talagang nakafocus about the Lord. About sa God na to. Everything that we do inside the church, it is all about God. Diba? Kahit sa ating pag-aawitan, wala tayong ibang inaawitan maliban sa Diyos. Sa ating pagme-ministry, diba? Sa ating mga pag-abot, diba, na ginagawa. Wala tayong ibang ginagawa. Diba, na laban, 'di ba, sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Lahat ay according doon po sa kanyang command, 'di ba, sa atin. Kaya ako, mahal na mahal ko lang talaga yung iglesia, 'di ba, ng Diyos, kasi ito yung grupo, 'di ba, ng mga tao na kung saan ay nabuhos, 'di ba, yung blood ng Panginoon para magkaroon ng kaligtasan. Ito ito talaga yung complete na demonstration, 'di ba, ng love, 'di ba, ng Panginoon. Kaya pinangangalagaan natin 'yon, bawat tao, 'di ba? Bawat ministry, bawat gawain, malaki po yung porsyento, 'di ba, na ibinibigay natin, ipinagkakaloob natin, 'di ba, sa gawain po ng Diyos. Kasi kung ano yung mahal ng Diyos, mahal din po natin. 'Di ba? Kung ang mahal ng Diyos, ang gawain niya, 'di ba, ng pagliligtas, yun din po yung mahal natin. Nagre-reflect sa atin yung lahat ng mga magagandang bagay, 'di ba, na ninanais ng Diyos na gawin po natin, no? Naghahandog tayo, 'di ba? Naghahandog tayo sa hari na ito, sa hari ng iglesia, sa ulo ng iglesia. Walang mas mataas kaysa sa Diyos. 'Di ba? Maraming mga nagfi-fail na mga leaders sa mga iglesia kasi hindi nila ina-acknowledge na mas may mataas sa kanila. At yun ay ang Diyos. Pero tayo, alam po natin na yung pinaka-head talaga ng iglesia is God. Siya lang talaga. So we will follow a leader na katulad ng sinabi ni Paul, na nagfa-follow sa Panginoon. Kung yung isang leader ay hindi na nagfo-follow sa Lord, na Lord ng iglesia. So we need to pray hard lang talaga, 'di ba, for that leader. So we give, naghahandog tayo, 'di ba, sa Panginoon. Pinaghahandugan natin siya sa pamamagitan ng iglesia, 'di ba, na kung saan niya tayo dinala,
no, kung saan niya tayo nino-nurture, kung saan niya tayo pinapalago. So ano yung mga inihahandog natin? 'Di ba? Yung buhay natin. So yung buhay na ito, kung ano man yung kino-compose, 'di ba, ng buhay na ito, yun po yung inihahandog natin, 'di ba, sa Panginoon. Yung isang awitin na gustong-gusto ni Pastora. Yung kung may ano yan, 1,000 buhay, 'di ba? Lahat daw yun ay ilalaan. Wala naman tayong 1,000 buhay, 'di ba? Meron lang tayong isang buhay, at yun po yung ihahandog natin, 'di ba, sa Panginoon, no? Pagwikaan mo ang hayop. Sabi dito, ang mailap na Ehipto. Sabihan ang mga bansang parang torong mga bisiro, hanggang sila ay sumuko, maghandog ng pilak sa'yo. Sabihan mo, sabi gano'n, no? Sabihan mo yung mga hayop. Yung mga hayop, no? Hindi tao to, yung mga mailap na mga figurative, 'di ba, na mga speech, figurative na language, no, na nagpe-pertain doon po sa mga hindi mga mananampa lataya. So hanggang sila ay sumuko, maghandog ng pilak sa iyo. So gagawin natin, tayo yung mga ambassadors ng God, diba? Tayo yung mga katiwala niya sa gawain ng pagliligtas. So madami talaga tayong gagawin, na napakarami ng mga panahon, di ba, yung mga sinayang po ng bawat isa po sa atin. So kung tayo ay nasa edad na mga 40s, mga ganon, so may panahon pa, meron pa tayong siguro mga 30 years na ma-redeem yung mga na lost natin, 'di ba, na mga tagpo, 'di ba, sa buhay natin. So marami tayong gagawin. At salamat sa Panginoon sa modern era natin, 'di ba, sa kapanahonan na ito. Ang dami nating kayang gawin, no? Napakalapit na lang ng bawat isa, no, sa pamamagitan ng net or sa pamamagitan ng internet. We can still do, 'di ba, yung part po natin doon po sa saving na gawain, 'di ba, ng Panginoon. Ang lahat ng maibigin sa digma ay ikalat mo. Mula roon sa Ehipto, mga sugo ay darating, ang utopia ay daupalad na sa Diyos dadalangin, no? So kontrolado lahat ito, 'di ba, ng Panginoon, kahit saan man sila lupalop, 'di ba, nandudoon, no? Kahit naman sa mabuting balita, 'di ba, mga kapatid, ng kaligtasan. Alam din naman po natin na ang Lord ang nagdadirect, 'di ba, sa tao, kung papaano po siya maabot, 'di ba, ng mabuting balita, 'di ba, ng kaligtasan. I don't know your testimony, pero sa akin lang, yung sa akin lang, sa part ko lang, may maraming mga dark ages din, 'di ba, sa buhay ko, na kung saan ay pinili ko talagang hindi maglingkod sa Panginoon, and at the same time gusto ko ang gagawin ko lang ay yung gusto ko, 'di ba, kasi parang dun ako masaya, mas pipiliin ko kung ano yung gusto ko. gusto ko hindi kasali si God, kasi nga ayaw ni God ng ganun, na gusto ko. may mga ganun, no, na natagpo din sa buhay ko. So I decided to leave yung ministry, yung ganun. Kahit yung mga pinili kong mga kaibigan, wala din silang mga pagpapahalaga sa Diyos. So sinubukan ko din sinubukan kong mamuhay na katulad ng mga hentil, 'di ba? Walang pagpapahalaga sa mga holy things about the Lord. Pero alam mo,
as habang ako'y tumatanda, 'di ba? Naiintindihan ko kung bakit nagkaloob ang Diyos ng mga tao na along the way, 'di ba, ay pinagsasabihan ako. Yung alam mo yun, yung ewan ko ba bakit lagi hindi ko na nga sila pinipili pero lagi pa rin nila akong inaabot. Yung alam mo yun, yung ganon na sa mga tagpo ng buhay ko, kahit sa loob ng pamilihan may mga ganyan, uh, kung may binibili ako, may mga ganon, nakaka-encounter ako ng mga the so-called Christians, di ba? Mga mananampalataya na nakikipag-usap. Yung mga ganun ba na umaabot, kumukuha ng telepono, nagsisend ng mga Bible verses, mga ganon. Sa isip-isip ko lang, ay, alam ko na yung mga yan. Di ba yung mga parang ganon, pero parang pa-innocent pa yung yung type natin, di ba? Kasi ayaw nga natin sa Panginoon, di ba? Pero ganun pa rin. Lagi akong ini-invite, di ba, sa mga gawain po nila. May mga, basta marami silang mga ginawa, di ba, para lang ako makasama or manumbalik, di ba, sa Panginoon. I don't know your story, maybe you can share it also, di ba, after this study, kung paano po tayo inabot-abot, di ba, paano tayo ministeran, di ba, ng Panginoon. Hanggang sa alam mo yon, yung talagang nakapag-isip-isip ka, katulad ng prodigal son, di ba, na mas maganda nga yung buhay na kasama ang Panginoon. Mas panatag, 'di ba? Mas masaya kasi magulo naman pala yung buhay na wala sa Panginoon. Akala ko mas masaya 'yon, pero hindi pala. When I compared yung buhay na wala sa Lord, malayo sa Panginoon, mas magulo 'yon, mas masakit sa ulo, 'di ba? Mas nakakapagod, 'di ba? Yung saya ay panandalian, unlike, 'di ba, sa presence ng Panginoon, no? Ito yung nakita ni David At ito yung nais niya, 'di ba, na makita po natin na sa buhay sa Panginoon mas panatag tayo, 'di ba? Kaya may mga problema, may mga darating, 'di ba, na mga testings. Pero knowing na si God yung ating defender, knowing na siya yung ating savior, 'di ba? Knowing na siya yung ating protector, siya yung ating kalasag, kalasag tinagalog ko lang, no. Siya yung lahat sa atin. Siya yung ating everything, 'di ba? Mapapanatag lang talaga tayo na katulad ni David. Kung mawala man tayo sa mundo na ito, kahit sa edad na hindi Mea Vestrim or hindi 120, masasabi natin na fulfilled yung buhay natin, no? Na-redeem natin yung oras, naka-recover tayo, 'di ba, mula sa ating mga pagkadapa, no? Purihin ang naglalakbay, sabi ito, sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Ipahayag ng balana, taglay niyang kalakasan. Siya'y hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Sabi ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sanktuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. So sino pa rin yung bida na nais ipakita sa atin ng Diyos, nais ipakita ni David sa atin? It is the Lord, no? Yung si Yahweh, siya yung dapat na papapurihan. Kasi sabi dito, kahanga-hanga yung kanyang mga ginawa. No? Sinong pwedeng gumawa lang talaga ng mga ginawa ng Diyos? No, maraming imitation, 'di ba, yung China, pero wala naman yun buhay. Diba? Hindi naman yun nagtatagal. Pwedeng i-imitate, 'di ba, yung puno, pero wala naman yun buhay.
Diba? Hindi naman siya buhay, hindi siya lalaki, diba? Hindi siya magproduce ng fruit. Grabe, yung creation na lang is patunay, diba, na kahanga-hanga lang talaga ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Makapangyarihan din siya, diba? Siya yung nagbibigay sa atin ng lakas. Ito kailangan natin mga caregiver, yung lakas, diba? Lalo-lalo na kapag mabibigat yung ating mga employer or kahit hindi man tayo nagtatrabaho ng ginagamitan natin ng lakas, yung isip natin minsan nakakapagod mag-isip at umintindi, 'di ba mga kapatid? Pero kapag tayo po ay nasa Panginoon, 'di ba? Pinapayapa po tayo ng Diyos at lagi po tayong tinuturuan ng Diyos kung paano natin i-handle, 'di ba, yung atin pong mga pang-araw-araw, 'di ba, na gawain. So sabi dito, ang Diyos ay papurihan. So yun po yung kanyang huling sinabi dito po sa chapter 68 ng book ng Psalm. So mula doon sa lahat ng kanyang mga hinighlight ng mga character, 'di ba, ng Diyos na ito dito sa chapter 68 ng Psalms. Mapanatag lang talaga tayo, mga kapatid, kasi ang Diyos na ito ay hindi siya nagbabago kahit kailan. So yun po yung ating lesson at itatype ko na lang po yung ating question, inainim pa, yung ating sharing.